Lin Qiang. Sa ganitong kalakas na ulan, nandoon ka pa rin sa labas ng nangingisda. Parang nababaliw ka na. Mabubuhay ka pa ba? Asawa, pakinggan mo ako. Itong isdang ito, 3 buwan ko nang hinihintay. Ngayon, maganda ang panahon. Tama ang kondisyon ng tubig. Siguro ngayong gabi. Mahuhuli ko na ito. Agad akong titigil at aalis sa mundo ng pangingisda. Simula ngayon, uwi na ako para makasama ka. Okay ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Narito na, narito na. Sige, ganito na lang. Kakainin pa kita ng masarap. Lumabas ka na. Nasa na siya? Grabe talaga. Ganong kalakas. 100 kilo pataas. Nakarating na sa baybayin. Nagbuno ako ng 3 buwan na malaking isda. Nasaan na ang malaking blue crab ko? Saan nanggaling ang buhangin na ito? Yung isda na yon, hinila ako papasok. Ako'y patay na. Kagabi, si Aling Nena ay nanghuli ng seaweed sa mababaw na bahagi. Nauntog siya sa mga bagay sa dagat at napadpad sa tubig. Kahit ang mga bangkay ay hindi bumalik. Ang mga aral ng matandang mangkukulam ay naipasa ng ilang henerasyon. Ang mga bagay sa dagat ay mga demonyo. Huwag itong galawin. Sino ang lumabag sa pagbabawal? Lahat sa nayon ay magdurusa. Kung makakalabas ka mula sa ganitong dagat ng mga multo, ikaw ay isang salot na ipinadala ng mga sirena. CJ. Requisite na balat ng hayop. Butong tinidor. Ang mga extra ay talagang dedikado. Zhuhui, na-inlove na ako sa'yo. Para lang sa akin, nag-fishing ka. Kahit na nag-imbita ka ng totoong reality show crew. Sino ang direktor? Sabi mo dati, nakipag-cooperate ako sa pag-arte. Pag-uwi mo, huwag mong kunin ulit ang pamingwit ko. Hoy. Totoo ba ito? Malamig ba ang tubig na ito? Dumating na ang sirena. Bumalik ka. Yung mga sirena na kinakatakutan nyo. Ganito lang. Sinasadya lang ang bangga. Hindi naman kumagat. Panggulo lang. Nang aasar lang. Mali. Kahit gaano kayaman si Zhuhui, hindi siya makakagawa ng isang buong dagat. Lalo na ng ganitong grupong isda na bumabangga. Kung talagang kaya niyang dalhin ako sa ganitong lugar. Ano ba talaga ang layunin niya? Nangangatakot ba siya sa akin? O ginagantimpalaan ako? Talagang nakapaglakbay ako sa ibang mundo. Nagtatanggol sa isang pook ng mga Diyos ng pangingisda. Nagtatanggol sa dagat na puno ng karne. Tinatawag niyo itong sirena. Ang bagay na kinatatakutan niyo ay hindi naman kumakain ng tao. Ang karne ay sobrang lambot. Kapag inihaw, amoy na kayang lunukin ang dila. Nakatayo sa gitna ng dagat na puno ng karne. Kayo ay kumakain ng damo sa tabi ng dalampasigan. Ngayon, papasukin ko kayo sa lasa ng halimaw sa dagat. Walang sahog, walang sarsa. Kumuha mula sa paligid. Asin mula sa dagat bilang batayan.
Damo mula sa dagat para mawala ang amoy. Ito ay tinatawag na magpainit ng mantika. Kahit na medyo kulang, ayos na rin. Lanan. 3 buwan na akong hindi nakakain ng ganito kasarap. Bakit kayo natatakot? Wala namang nangyari sa akin pagkatapos kong kumain. Bakit kayo natatakot? Kumain siya ng halos buong araw. Magandang mga braso at binti. Saan ito mukhang sinaniban? Hindi ako naniniwala sa ganitong bagay. Sobrang sarap. Halika na kayo. Sarap, di ba? Sobrang sarap talaga. Mas mabango pa sa lahat. Hindi pa ako nakakain ng ganito kagandang bagay sa buong buhay ko. Sarap. Ang bango. Hindi pa ako nakakain ng ganito kabango sa buong buhay ko. Tumahimik ka. Iyan ay karne ng sirena. Noong panahon ng aking lolo, 3 malalakas na lalaki ang pumasok sa dagat. Hinila ng mga bagay sa dagat pababa. Kahit ang mga buto, hindi na nakabalik. Ang bawal na ito ay utos ng aming ninuno na ipinagpapalit ang buhay. Ngayon, ang pagkain nyo ay masarap. Sa huli, babayaran nyo ang buhay. Lolo, ako ang unang kakain. Matagal na akong kumakain. Tingnan mo, saan ba ako mukhang tatamaan ng sumpa. Talagang haharap sa parusa ng langit. Ako pa yung unang makakaranas nito. Walang kinalaman sila dito. Sabi mo, yung mga engkanto sa dagat na ito, kaya nilang kumain ng ganito. Siyempre naman. At walang katapusang pinagkukunan. Kumain hanggang sa mabusog. Tingnan mong mabuti. Bangka. Linya. Sukit. 3 bagay kumpleto na. Ito na ang pangingisda. Umupo sa dalampasigan at mahuli ang isda mula sa dagat. Hindi na kailangang kumain ng damong dagat sa bawat pagkain. Kung gusto ng karne, manghuli na lang. CJ, isang kahoy lang ito. Talagang mahuhuli ang isda kahapon na kasing laki nito. Una, maghanda ng pain. Ihagis ang mga pira-pirasong pagkain. Dumarating ang mga isda kapag naamoy ang amoy. Ito ay tinatawag na pag-anyaya. Kung gusto mong makapag-anyaya ng tao, kailangan mo munang ihain ang pagkain. Nakuha na. Kumilos na rin ang sa akin. Nakakuha rin ako ng isda. Ito. Sobrang dali lang nito. Hindi lang sapat ang isang pamingwit at isang kawit. Kagabi, buong magdamag akong gumawa ng isang lambat gamit ang balat ng kawayan. Maraming tao, mas malakas ang lakas. Lumusong na tayo. Hilahin mula sa magkabilang dulo. At makukuha na natin ang isang pangkat. Anong ginagawa nyo dyan? Halika, tumulong ka. Sapat na ang net na ito para sa buong baryo, isang araw na kakainin. Sandali lang. Dapat malaki ang butas ng net. Ibabalik ang maliliit na isda. Ibabalik natin. Kung madagdagan pa, isang isda pa rin yon. Sayang naman. Ang dagat na ito ay ang inyong bodega ng pagkain. Hindi ito isang besesang transaksyon. Ibalik ang maliliit na isda. Palakihin sila. Magkakaroon ng mga anak. Sa susunod na taon o sa susunod na taon pa, saka pa lang tayo makakahuli. Ngayon, sobra-sobra ang huli mo. Itigil na ang pangingisda sa dagat. Sa susunod na taon, lahat ng baryo ay maghihintay sa malamig na hangin. Tandaan mo ito. Magbigay ng kaunting kaluwagan. Mag-iwan ng isda para palagin ang dagat. Tama ka. Kahit na may maraming isda sa dagat, nainip tayo ng ilang henerasyon. Ito ay dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Mula ngayon, tungkol sa pangingisda at paghahabi ng lambat. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Gawin natin iyon. Ang mga maliliit na isda sa baybayin ay pangpasimula lamang. Ang tunay na malalaki ay nasa gitna ng karagatan.
Yung mga isda sa itim na agos ay mas malalaki pa ng 10 beses kaysa sa nahuli natin. Gusto kong makipagkita. Itim na agos. Kapatid na Kiang. Malayo ang lugar na yon sa dalampasigan. Madilim ang tubig at malalakas ang alon. Kahit marunong tayong lumangoy, hindi tayo makakapunta roon. Pumunta ka lang para kang pinapakain ng alon. Yung mga bumangga noon, mga bantay lang yon. Ang tubig sa kailaliman ng itim na agos ay kayang sumipsip ng buhay na tao. At hindi na makakalutang. Sabi ng mga nakatatanda. May mga bagay na mas mahahaba pa sa dalampasigan na nakatago sa ilalim. Sinumang humipo ay tiyak na mamamatay. Matanda. Noong nakaraang pagkakataon, sinabi mo na ang sirena ay isang sirena na nagdusa ng kaparusahan. Ngayon, lagi tayong may isda. Sino ang nagkaproblema? Ngayon, sinasabi mo na may malaking bagay sa kailaliman ng itim na agos. CJ, pupunta ako at titingnan kung gaano ito kalaki. Ang galing ng dila mo. Sige, sabihin mo nga. Napakalayo ng blackcurrant. Paano ka makakapunta roon? Sa ilang araw, malalaman mo. Shishi, bigyan mo ako ng ilang araw. Babalik ako mula sa blackcurrant na may malaking isda. Naniniwala ka ba o hindi? CJ, kailangan mabuhay ang ngayon. Itong laban na ito, nakataya ako sa'yo. Talaga bang makakahatak ka ng malaking isda mula sa madilim na agos? Sa mga susunod na paglalakbay sa dagat. Ikaw ang masusunod. Lahat sa nayon ay susunod sa'yo. Hindi mayahon. Huwag mo nang banggitin ang itim na alon kahit isang salita. Sang-ayon ako. Pumili ng pinakamakapal na puno. Sunugin at gamitin ang talim ng kabibe. Kailangan itong hukayin sa gitna upang maging isang kanal. Dito mauupo ang tao. Makakayanan ang alon. Maaaring lumutang sa tubig. Kung ang puno ay walang laman, maaari itong lumutang. Ito ay tinatawag na bangka. Kapag mayroon ka nito, maaari kang pumunta kahit saan sa dagat. Kapatid na Kiang, ito ay hindi tunay na isda. Maaari itong lokohin ang malaking isda. Malaking isda, mabangis. Naghahabol ng maliliit na isda. Ang bagay na ito ay tumatalon at kumikislap sa tubig. Parang isang sugatang maliit na isda. Hindi makatiis ang malaking isda at isang kagat, patay na ito. Ito ang tinatawag na pang-akit. Si Kuya Kiang, naiwan ng mga nakatatanda. Sa ilalim ng itim na alon nakahiga ang dambuhalang nilalang na lumulunok sa langit. Talagang hindi ka natatakot. Takot. Sana talaga may ganon. Kahit gaano kalaki ang isda, isda pa rin. Basta't makahuli ito ng pating. May paraan ako para mapagod ito, mapalutang at mahuli. Pinakamatatakutan ng mangingisda sa buong buhay niya. Wala talagang malaking isda na mahuhuli. Kuyang, sasama ako sa'yo. Bumalik na tayo. Hindi ko alam kung gaano kalalim o kababaw ang tubig. Mag-isa muna akong mag-imbestiga. Maghintay kayo sa dalampasigan. Tingnan niyo kung paano ko dadalhin ang isda pabalik. Hindi na makita. Narito na. Narito na siya. Tanghali na. Hindi pa bumabalik. Sabi ko na. May pumunta, walang bumalik. Bumalik na siya. Lolo Shai. Sapat na ba itong malaki? Sapat na para makakain ang buong baryo ng 3 araw. Mula ngayon. Sa paglalayag sa dagat. Ikaw ang magpapasya. Una, lutuin muna itong malaking isda. Ipapahurno na natin. Kuyang. Maglagay ng patpat sa bangka. Ilagay ang piraso ng balat. Ano to? Ito ang layad. Kapag humangin, ang piraso ng balat ay sumasagap ng hangin. Parang may mga paa ang bangka na tumatakbo pasulong.
Mas mabilis pa kaysa sa 10 tao na nagpaddle. Kumabit ng balat ng bangka at kusa na itong tatakbo. Saan ka makakakita ng ganitong bagay sa mundo? Ito ay mahika ng demonyo. Masamang kapangyarihan. CJ. Ito ba ay mahika ng demonyo? Malalaman natin kapag nahulog na sa tubig. Nakikita mo ba? Sinasabi ko ito ay masama. Kukunin na siya ng langit. Masyadong mataas ang layad. Nawala ang sentro ng bigat. Kailangan maglagay ng bato sa ilalim ng bangka. Diyos ko! Ngayon ay lumilipad na. Ang barkong iyon ay para nang lumipad. Mas mabilis pa kaysa sa 10 tao na naglalakad. Kyo, Per. Gusto ko ring sumakay. Lolo, yung nangyari kanina ay dahil hindi ako naglagay ng ballast. Ngayon ay naibalanse na ito. Tingnan mo nga ulit. Epektibo ba ang mahika na ito? Gusto mong subukan din? Ganito ang may mga tinik sa likod. May laso ng mga ito. Sugat, 3 araw ang pamamaga. Ang lason ay nasa mga tinik lang. Walang masyadong masakit sa karne. Mas nakakatakot at pangit ang mga bagay na tumutubo sa dagat. Karaniwan, mas masarap ang karne nila. Totoo. Malambot at sariwa. Nakita nyo ba sa mga tinik at sa pagitan ng mga kabibe? Nakatago ang lason. Huwag niyong hahawakan. Kapag may bangka na tayo, makakagalaw na tayo ng mas malayo. Pero mas malalim ang mas malayo. Ang mga bagay na ipinasa ng mga nakatatanda. Hindi naman lahat ay walang katotohanan. Kuya Kiang. Diyan. Talagang nakahiga ang malaking bagay. Unahin munang maunawaan ang baybayin bago ang iba pa. Tara. Bumalik. Itong mga isda ngayon. Sapat na para sa buong nayon ng 3 araw. Buksan. Tanggalin ang laman. Lagyan ng asin. Ibitin. 3 araw sa araw, tuyo na ang isda. Kung hindi mauubos ang isda, huwag mag-antay na sayangin. Masira lang, sayang ang effort. Huwag itapon ang mga buto at piraso ng karne. Ang langis na maipapakulo ay pwedeng pang-ilaw. Pwede ring haluin sa pagkain. Kainin mula ulo hanggang buntot ang isda. Huwag sayangin. Kuyang. Ang ganda ng bagay na ito. Kung maghuhukay tayo ng todo, magpapaaraw ng todo, mag-ipon ng isang bundok, gaano katagal tayo kakain? At gaano karaming bagay ang papalitan? Ang dagat ay ina. Hindi ito bodega. Inubos mo ang ina mo ngayon. Bukas, lahat sa nayon ay magugutom. Mahigit 300. Sapat na para sa buong nayon ng kalahating buwan. Aling nayon ito? Bakit ka nakasilip ng palihim? Dumarami ang mga nagbabantay sa bundok ng ginto. Dapat na dumating ang mga naiinggit. Wala ng asin. Wala na. Itong kaunting asin ay sapat lang para sa huling batch. Hindi na matutuyo ang mga isda sa likod. Mahirap talagang makakuha ng asin. Ang lahat sa nayon ay kumukuha ng isang butil mula sa mga bitak ng bato. Nakaipon lang ng ganitong kaliit na lata sa loob ng kalahating taon. Sa totoo lang, maraming asin sa dagat. Maraming asin sa tubig dagat. Ihatid ang tubig dagat sa mababang baybayin. Kapag natuyo sa araw, mananatili ang asin kapag natuyo na ang tubig. Kapag may oras, subukan mo. Makakakuha ka ng asin mula sa tubig dagat. Unahin muna ang mga isdang tuyo na ito. Tara na. May isang basket pang hindi pa napapaltos. Kuyang Kiang. Yung dalawa ay mula sa Shimao Village. Ang Shimao Village ay nasa dako ng bay. Kasing mahirap tayo. Ang leader nila ay si Shihu. Malaki at matipuno. Hindi madaling talunin.
Talagang matapang kumain ng sirena. Ganyan lagi ang ginagawa niya. Sa huli, makakatawag siya ng sirena. Pag nangyari yun, apektado na tayong lahat. Tara na, umalis na tayo. Balik mo kay Kuya Shaihu. Kailangan itong ayusin. Kapatid Kiang, mukhang may masamang balak sila. Walang anuman. Hayaan mo silang dumaan. Bakit naman? Sa isang dagat. Sila'y kumakain ng karne sa Jiao Jiao Zai hanggang sa mabusog. Kumakain tayo ng damo hanggang mapagod. Kuya Tiger. Sila. Talagang matapang silang kumain ng sirena. Matapang silang manakit ng sirena. Sa huli, madadamay din tayo. Bukas, ayusin ko ang ilang baryo. Aalis tayo sa Reef Point para magreklamo. Kung ayaw niya, kami na ang bahala mismo. Kyo, tingnan mo. Sa dulo ng Stone Spear Village, maliwanag ang mga siga. Maraming anino ang naglalaro. Talagang may gulo na. Matagal ko nang inaasahan ito. Yung dalawa na bumisita kanina. Babalik sila para maglipat. Pag umaga, darating na sila. Kaya't magbantay tayo sa pintuan ng ngayon. Bakit pa tayo magpapakahirap dito sa putik? Gusto ng Shimao na pumunta sa nayon natin. Hindi may iwasan ang lugar na ito. Pareho sa magkabilang panig ay puro putik. Kapag may tao, agad itong lulubog. Ang tanging daan na maaaring lakaran ay ang matigas na lupa sa gitna. Dito ako araw-araw nangingisda. Alam ko kung saan malambot at saan matigas. Kahit nakapikit, alam ko na. Marami sila. May dalang armas. Gusto nilang tapusin agad. Pili lang ang pinipili niya, yung pinakamadaling daanan. Biglang sumugod. Kyo, yung tali nakakabagsak ng tao. Baka may masamang mangyari. Mababa ang tali. Malambot ang putik. Basta mabagsakan, ang pinakamasama ay madudumihan lang. Hindi ito makakamatay. Ang kailangan natin ay matrap sila. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kaaway. Tandaan mo, walang sinuman ang pinapayagang saktan ng labis. Malapit ng umaga. Bumalik ka at maghintay. Darating na sila. Huwag kayong magulo. Sundin ang sabi ni Qiangzi. Lumayo kayo. Sa kuta ng Reef Corner, kayo ay araw-araw kumakain ng karne. Bakit hindi nyo hinahati sa mga kapitbahay? Ibigay nyo ang kalahati ng karne at bangka. At aalis kami agad. Huwag ibigay. Kumuha ka na lang sa sarili mo. Gusto mo ng isda? Kaya nga. Nandyan ang mga isda sa mababaw na tubig. Kung may kakayahan ka, kumunta ka at kumuha. Bakit ka nakatunganga? Sugod ka na. Kunin mo lahat ng isda niya. Halika na. Nandito ang isda. Hindi ba't darating ka para mangagaw? Tapos na ang agaw. Kung papatayin o huhulihin, sugod ka sa akin. Bakit ko pa kailangang paghirapan ang pagpatay sa inyo? Naghuhukay ako ng butas at naglalatag ng lambat. Para lang matrap kayo. Wala akong balak na kunin ang buhay ng sinuman. Ihila ang lahat sa dalampasigan. Huwag hayaang masamid sa putik. Tanghalian, pakakainin ko kayo ng karne hanggang mabusog kayo. Kumain. Pwede mo silang patayin o saktan, bahala ka. Ako, si Shihu, ay hindi kumakain ng mga ibinibigay na pagkain. Ayin. Nakatanggal na ang mga lubid. Dalhin sila para kumain. Kuyang,
Pakawalan mo sila sakaling lumabas. Ilan ang tao sa inyong Shimauzai? Kasama ang mga matatanda at bata. Mga 70 ilang tao. Ano ang pinagkakakitaan nyo? Ilang beses kayong nakakakain sa isang araw? Isang beses. Pareho kayo sa amin. Nagmamasid sa dagat na puno ng isda. Gutom na akong ilang henerasyon. Dahil lang sa takot. Na ang sirena ay peke. Hinabol mo ako para agawin ang 10 isda ko. Kainin mo na o kaya ako. Ituturo ko sa inyo kung paano maghuli. Magnet kayo. Gumawa kayo ng bangka. Sa hinaharap, magkakaroon ka na ng karne araw-araw sa Shimopusay. Kailan mo ituturo? Bukas. Sasamahan ka namin sa dagat. Matutunan muna ang pangingisda. Basta't busog ka na, ayos na. Sasamahan kayong lahat bukas. Ikutin ang linya ng 3 beses, saka ipasok muli. Note na hindi matanggal. Hindi matanggal. Talagang matibay. Mga kapatid ng bato ng pana. Subukan nyo. Ngayon, nandito na rin ang bato ng pana. Sa pagkakataong ito, sapat na ito para sa atin sa loob ng 5 araw. Sandali lang. Bago hatiin ang isda, dapat munang itakda ang mga patakaran. Lahat ng 4 na nayon ay sabay-sabay na lalangoy. Tumaas ang ani ng ilang beses. Ngunit ang dagat ay hindi gawa sa bakal. Simula ngayon, magpapalitan ang mga nayon sa pagpunta. Bawat bahagi ng dagat, manghuhuli ng isang ikot, magpapahinga ng isang ikot. Malalaki ang butas ng lambat. Ang maliliit na isda ay ibabalik pa rin. Sino mang magnanakaw na gumagamit ng masikip na lambat para manghuli ng isda? Sama-samang kukunin ng mga tao ng 4 na nayon ang kanyang lambat. Ako ang unang magbabantay sa Shimauzai. Sino mang hindi susunod sa alituntunin? Hindi mo na kailangang kumilos. Sasaktan ko siya para sa'yo. Kapatid na Kiang. Mauubos na ang asin. Sa ganitong paggamit, sa loob ng ilang araw, wala nang matitirang butil. Walang maaasin sa mga isda sa likod. Tara na. Dalhin mo ang tao. Sumama ka sa akin sa kabilang baybayin. Bakit pupunta doon sa kabilang baybayin? Mag-aasin. Ganito lang. Magbuhos lang ng dagat na tubig para gawing asin. Nasa dagat na ang asin. Pinatutuyo ng araw ang tubig. Mananatili ang asin sa ilalim. Bakit ka nagmamadali? Malalaman mo rin sa ilang araw. Ito ay asin. Totoo, asin ito. Matagal ko nang kinakalawang mula sa mga bitak ng bato bago nakalikom ng isang maliit na garapon. Sa 3 araw lang, nakapagpatuyo na kami ng ganitong kalaki. Ito pa lang ang ilang hukay. Maghukay pa kayo ng ilang hanay. Palitan ng pagbuhos ng tubig, palitan ng pagpapaaraw. Kung gaano karami, ganon din. Sa susunod na mag-asin ng isda at karne. Sapat na ang asin. Hindi na kailangang mag-ukay-ukay pa ng isang-isang butil. Kyo, pair. Muli na namang isda. Isda sa umaga. Gabi na naman, isda na naman. Nakita ko ang isda, gusto ko nang sumuka. Sawa na ako sa isda. Wala nang kulang sa asin. Nakaipon na ng maraming tuyo. Ano sa tingin mo, palitan natin ito ng ibang pagkain? Tama nga. Siguradong hindi pa nakatikim ng ganitong sarap na tuyo ang mga tao sa lungsod. Pagkatapos ng bundok na iyon ay ang bayan ng lalawigan.
Ngunit sa pamamagitan lamang ng mga tao na may dalang basket. Hindi makakapagdala ng maraming kargamento. Bigyan mo ako ng 2 araw. Gagawa ako ng isang bagay na pwedeng itulak. Ayos din ito. Isang sasakyan ay katumbas ng 5 tao na may dalang karga. Tara, pumasok sa bayan. Sirena. Ito ang karne ng sirena. Mabilis, umalis na. Masama ang swerte. Karne ng halimaw, ibenta mo. Parang sira na utak nitong tao. Masama ang swerte. Natakot na natin ang mga bisita sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo lang. Tayo, 4 na yon, may daan-daang tao. Nakatulong ito sa atin na mabusog ng higit sa kalahating taon. Walang nangyaring masama. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo munang tikman. Kayo. Talagang nabuhay kayo sa pagkain ng bagay na ito ng higit sa 6 na buwan. Higit sa 6 na buwan na. Amuyin mo itong amoy. Parang may lason ba? Sarap. Talagang masarap. Masariwa pa kaysa sa karne ng baka. Masarap. Isdang pinatuyo sa tabi ng dagat. Pwedeng iprito, grill, o gawing sabaw. Bumili ka, hiwain ng pino at ihalo sa gulay. Sobrang bagay sa kanin. Yung tela sa pwesto ko. Pwede mong piliin. Palitan mo ng tuyo sa akin. Mas mabango ito kaysa sa karne sa lungsod ng 10 beses. Meron pa ba? Kukunin ko lahat. Ito na lang ang natira. Sa susunod na pagdating. Sapat na. Boss. Sa susunod, pahiram ng pamaypay mo. Tulungan mo akong ipalaganap ang amoy ng mas malayo. Yung isang kutsarita lang. Palitan ng napakaraming barya. Kapatid na Kiang. Sapat na ang asin na natuyo sa tabi ng dagat sa loob ng 3 araw para punuin ang isang sasakyan. Ilang bagay ang maaari nating ipalit dito. Pag-usapan na lang natin pag-uwi. Kapatid na Kiang. Lahat ay naubos na. Napalitan na ng maraming tela. Maraming bakal. Maganda na ang reputasyon sa bayan. Sa susunod, magdala ng mas marami. Kaya't kumuha tayo ng mas marami. Kumilos ng mabuti. Palakihin ang lambat. Mas marami. Mas marami kaysa sa isang beses. Kumita ng sobra. Ang ganda ng benta. Sa susunod, mag-ipon tayo ng mas marami. Isang beses ng net na lambat ay katumbas ng 3 beses. Maganda talaga ang benta. Pero natatakot akong masyadong mabenta. Magdala ng 4 na sako ng asin sa sasakyan. Ibebenta ang mga tuyong isda at asin ng sabay. 3 sasakyan ang kailangan ngayon. Kulang ang tao. Wing. Sumama ka at tumulong. Punta tayo sa bayan. Matagal ko nang gustong makita yon. Noong nakaraan, sobrang mabenta ang tuyong isda. Ngayon, kasama na ang asin. Hindi ba't mag-aagawan ang mga tao sa lungsod? Siguro. Sa wakas, maganda ang kalidad ng ating asin. Bakit ang puti ng asin na ito? Walang kahit kaunting kapaitan. Pino. Hindi pa maasim. Kumain na ako ng asin sa loob ng ilang dekada. Ito ang unang pagkakataon na hindi maasim. Halika, tikman nyo. Talagang hindi maasim. Tamang-tama para sa mga bata. Asin na pinatuyo sa bahay. Malinis at walang asim. Hindi ka maniniwala hanggang hindi mo tikman. Ginoo. Yung taga-probinsya sa dulo ng kalsada na nagbebenta ng tuyo. Ngayon ay may dalang asin para ibenta. Maputi at pino. Maraming matagal ng suki ang pumunta doon. Asin. Yung asin dito sa lungsod, lahat ay galing sa akin. Isang taga-baryo. Saan mo nakuha ang mga paninda? Di mo makikita ang paraan. Malaking bag na puno ng puting asul.
Hindi pa maliit ang dami. Magandang asin. Kuya, saan mo nakuha ang asin na ito? Sariling pinatuyo. Napakagandang produkto. Ang hirap magbenta ng pira-piraso. Lahat ng asin mo kukunin ko sa Tongji. Magsasagawa ako ng doble sa presyo mo ngayon. Sa susunod, ikaw na lang ang magpatuyo. Ako na ang bahala sa benta. Hindi na kailangan. Ako na lang ang mag-aalaga. Ako na lang ang magbenta. Ayos lang. Kapatid, ang negosyo ng asin dito sa lungsod. Hindi basta-basta magagawa ng sinuman. Mag-isip ng mabuti. Magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Ang asin niya ay puti at pino, kung makakapag-ugat siya sa lungsod. Sino pa ang bibili sa akin sa Tongji hang sa hinaharap? Pumunta. Maghanap ng ilang bagong mukha. Magpalit ng kasuotan. Magsama-samang bumili ng asin sa kanyang pwesto. Kumuha ng marami hanggat maaari. Huwag hayaang matikman ng mga tao sa lungsod. Yung binili. Ilagay lahat sa likod bahay na imbakan. Ginoo. Kailangan ng maraming salapi para dyan. Kaya naman, basta't hindi pa nagamit ng mga tao sa lungsod ang kanyang asin. Hindi nila alam kung maganda ba o hindi. Kahit gaano pa siya karaming ibenta. Ito'y para lang sa akin. Kapag umalis na siya, ako pa rin ang may kontrol. Sa asin sa lungsod na ito. Tama. Mas madaling ibenta ang asin kaysa sa tuyong isda. Kong J. May kakaibang bagay. Yung mga bumibili ng isda, nandyan lang at kumakain. Yung mga bumibili ng asin, yakap-yakap ang bag, hindi man lang natikman at umalis na. Pareho pa ang direksyon ng pag-alis. Basta may bumibili, ayos na yan. Walang pakialam kung saan sila pupunta. Noong nakaraang beses, naubos lahat sa isang araw. Dapat sapat na ang 3 sasakyan ng asin ngayon, di ba? Tara na. Hindi na naman nakasabay. Naisip ko na ang asin nyo ng 2 beses. Sa bawat balik ko, ubos na. Kahit isang kutsara, wala akong makuha. Dumating ka na ng 2 beses, hindi ka pa nakabili ng asin. Tama nga. Gusto rin ng mga kapitbahay ko. Walang sinuman ang nakahawak. Yung mga bumibili ng tuyo ay nandyan lang kumakain. Yung mga bumibili ng asin, yakap-yakap ang bag, hindi man lang natikman at umalis na. Pareho pa rin ang direksyon ng pag-alis. Ganun pala. Kaya pala mabilis maubos ang asin. Anong nangyari, Kyang Je? Wing. Uwi na tayo agad. Dalhin lahat ng imbak sa Saltfield. Dadaan tayo sa tapat ni Shaihu sa daan. Sabihin mo rin sa kanya na dalhin ang lahat ng asin. Kahit anong kaya, dalhin. Mas marami, mas maganda. CJ. Sa wakas natikman ko na. Napakaputi at manipis, hindi mapait ang dila. Mas maganda kaysa sa Tongji. Talagang maganda. Hindi matigas. Dati, bakit hindi ko ito mabili? Akala ko, naunahan na ako ng iba. Naka-line up. Huwag magdikit. Isang tao ang pumunta. Later. Ngayon, masyadong malaki ang dala niya. Hindi na kasya ang pera natin. Sa kalye, lahat ay nagnanakaw ng kanyang asin. Isang buong hapon, isang bag lang ang lumabas. Yung mga nasa likod na bakuran. Gaano niya nabili? Nakabili na ng ilang beses. Halos kalahating taon na ang ginastos. Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magiging makatarungan. Ihanda ang sasakyan. Bumiyahi sa bahay ni Ginoong Wang sa Magdamag. Isang dayuhan. Ang may ganang magbenta ng asin na walang pahintulot ng gobyerno sa lungsod. Ang paratang na ito. Sapat na para itaboy siya sa bayan. Dayuhan. Dapat may opisyal na nag-asikaso sa mga nagbebenta ng asin sa bayan. Wala kang anumang permiso o dokumento para sa asin na ito.
Ayon sa batas, ito ay pribadong asin. Kakanselahin. Bakit? Saan galing ang aming asin gawang pribado? Ginoo, paano naging pribadong asin ito? Kailangan mong ipaliwanag ng mabuti. Ang pribadong asin ay pribadong asin. Walang masyadong usapan. Kung magpapatuloy ka pa, isasama na rin ang tao. Simula ngayong araw, hindi na pwedeng magbenta ng asin sa lungsod. Kung magtatangka pa rin silang bumalik bukas. Ayon sa pribadong asin, aksyonan. Kapatid na yang, malinis pa naman ang asin natin. Bakit niya sasabihing ipinasara lang ng basta-basta? Kahapon ay maayos pa rin. Kanina umaga, hinarang na ng mga opisyal ang pinto. Saan ka naman nakakita ng ganito? Bro, anong ibig mong sabihin? Bumalik ka na muna. Tungkol dito, may ideya na ako. Hindi na makakahuli malapit sa baybayin. Pumunta tayo sa mas malalim na bahagi. Maraming isda sa kailaliman. Sige, sumunod ka. Isang isda sa bayan, kapalit ng ilang barya. Mas maraming huli, mas maraming kita. Tingnan mo kung ano ang nahuli ninyo. Mga ray na kasing haba ng daliri. Hindi pa lumalaki, nahuli na. Itong bagay na ito, dalhin sa bayan. Walang gustong kumuha kahit ilang sentimo sa isang basket. Pero kailangan mong hayaan itong mabuhay sa dagat ng 2 buwan pa. Maging kasing laki ng palad ang laman nito. Ang nahuhuli nyo ngayon ay hindi isda. Ito ay parang inihuhulog na pagkain para sa susunod na 2 buwan sa basurahan. Tumingin kayo mismo. Ano na ang itsura ng tubig sa baybayin? Kalahating buwan na ang nakalipas, puno ng anino ng isda ang dagat. Ngayon, bumababa ang kita araw-araw. Kung magpapatuloy pa tayo sa ganito, hindi aabot ng 1 buwan. Anong kaibahan ng dagat na ito sa dati ninyong pagkuha ng gulay dagat? Ano ang pinagkaiba? Kayang J. Mas mabenta ang mga produkto sa lungsod araw-araw. Huwag palampasin ang pagkakataon para kumita ng kaunti pa. Baka mamaya, iba na ang kumita. Palakihin ang butas para makapasok ang maliliit na isda. Hintayin na lumaki ang maliliit na isda. Baka nauna nang nahuli ng iba. Ang naunang kumilos, kumikita. Ang nahuli sa huli, nalulugi. Dagat. May malaking bagay sa dagat. Nabaling ang barko. Mabilis, tulungan ang mga tao. Kyo, kuya. Ano yon? Simula ngayon. Lahat ng barko ay sasakay sa pampang. Lahat ng lambat ay huhugutin. Mahiwagang lambat. Malaking lambat. Kunin lahat. Sa loob ng 1 buwan, walang sinuman ang pinapayagang mangisda. Hayaan munang magpahinga ang dagat. Tingnan natin kung makakabawi ito. Narinig mo ba? Ibigay nyo na lahat.
Unahin niyo munang dalhin lahat ng tao. Bilangin niyo ang mga tao. Tingnan niyo kung may nasaktan. Kuya. Sapat na ang daing na nakaimbak sa baryo para sa kalahating buwan. Idadagdag pa ang mga gulay mula sa dagat para magkasalo. Isang buwan na hindi nakakagala sa dagat. Sikip. Pero kaya naman. Ikaw na ang bahala sa mga bagay sa dagat. Sa buwang ito, walang pinapayagang maligo. Kung may mangyari, agad mo akong hanapin. Pupunta ako sa bayan. Palitan ng asin at tuyo ng bigas, tela, at bakal. Sapat na para makaraos ang lahat sa buwang ito. Mag-relax ka lang. Nandito ako. Narito na naman. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko noong nakaraan? Iligal ang pribadong asin. Bakit mo pa ito inilabas ngayon? Kukunin ko ang tao at ang kargamento. Huwag kang magmadali, Ginoo. Sinasabi mong ako ay may pribadong asin. CJ, gagawin ko ito sa harap ng buong bayan. Para makita ng lahat kung saan galing ang asin ko. Tapos na. Maaari mo nang hatulan ako. Sino ang gustong tumikim? Tingnan kung ano ito. Tubig dagat. Sobrang alat at mapait. Iyan ang tubig dagat. Nakita mo na ba? Pinatuyo ang tubig dagat. Ang natira ay asin. Ganito ang pagkuha ko ng asin. Maghukay ng ilang butas sa tabi ng dagat. Binubusan ng tubig sa Shanghai. Hinahayaan ng araw na maulan ng ilang araw. Lahat ay nagkakaroon ng bulaklak. Hindi nangungupit, hindi nanloloob, hindi nagtutulak. Ito ay regalo ng langit. Anong klaseng iligal na asin yan? May lason o wala? Kayo na ang magpasya. Ito ang lasa. Kaming apat sa pamilya ay kumain nito ng mahigit isang buwan. Maputi at pino, hindi mapait sa dila. Ginoo. Kumuha ang tao ng asin mula sa araw na pinatuyo sa dagat. Anong kinalaman nito sa iligal na asin? Tama nga. Asin mula sa dagat na pinatuyo sa araw. Anong klaseng pribadong asin yan? Noong nakaraang beses, sinara natin ang kanilang mga kalakal. Nandoon pa rin ang asin sa opisina, nakakulong pa. Dapat ibalik sa kanila. Dahil, kung kaya mong ipaliwanag ng publiko kung saan nanggaling, hindi na ito may tuturing na pribadong asin. Yung mga nakuhang kalakal noong nakaraan, ipapadala ka ulit sa bahay para ibalik. Tigil. Mag-ayos kayo ng pila, huwag magdikit-dikit, isa-isa lang. Kapatid, yung asin at tuyong isda mo nakatayo na sa bayan. Pero lagi kang kailangang umakyat ng bundok at magbuhat ng kariton. Hindi lang pagod. Di ka na makakasabay. Yung tindahan sa tabi ko ay walang nangungupahan sa loob ng kalahating taon. Hindi ito masyadong malaki pero sapat na para sa mga paninda. Kung gusto mong magtagal, maaari mong gawing pansamantalang lugar. Kapag may bumili, laging may paninda. Pag-iisipan ko ito, babalikan ko ang usaping ito. Walang pagmamadali. Nandyan lang ang tindahan, hindi ito mawawala. Kailan mo balak magdesisyon? Basta't hanapin mo lang ako. Kapatid na Kiang,
Malapit nang maubos ang mga supply ng bawat baryo. Sa loob ng isang buwan walang mangingisda. Kaya't umaasa ang lahat sa mga gulay sa dagat at tuyo para makaraos. Kung hindi tayo manghuli ng isda, mukhang hindi na kaya. Bukas magpapalutang tayo ng 2 bangka sa malapit na baybayin. Gamit ang malaking lambat. Subukan nating manghuli. Bawal pumunta sa direksyon ng mga reef sa labas. Ganyan lang. Dati, isang lambat lang, kasya na sa 10 paghuhuli. Maghuli na tayo. Pumalaot na sa baybayin. Tumakbo ka agad. Nagpahinga ng 1 buwan. Bihira akong makabalik na may daladalang isda. Lahat ng yun ay natakot at nawala. Nakita mo ba? Ilang ulit ko nang sinabi. May mga bagay sa dagat na kayang lunukin ang tao. Ito ang mga aral ng aming mga ninuno. Kayo ang nagdala nito mula sa ilalim ng dagat. Ngayon nandito na ito. Ang buong nayon ay dapat makipaglibing sa inyo. Nga. Sabi ng matandang mangbabalak. Nangyari na. Matandang mangbabalak. Sabi mo lang ang kalahating tama. Totoo na may ganoong bagay sa dagat. Hindi ka nagkamali dito. Nakatagilid ito sa pinakamalalim na bahagi ng Kurosyo. Buhay ito sa pagkain ng mga isda sa bahaging ito ng dagat. Ngunit hindi ito isang halimaw na kumukuha ng buhay. Sa loob ng 2 buwan, nagsagawa tayo ng mga pag-aaral sa baybayin. Hinukay namin ang lahat ng isda sa panlabas na reef. Nabali ang pagkain nito sa ilalim. Kaya't napilitan itong lumutang. Hindi ito ang nagpapahirap sa atin. Tayo ang nagsimula nitong agawan ng pagkain. Pinilit natin siyang mapilit. Hindi ito ang kaparusahan ng langit. Kayo mismo ang gumawa ng kasalanan. Kaya ang utang na ito, ako ang haharapin. Kailangan ko itong hulihin. Bukas ng umaga, lahat magtipon sa dalampasigan. Mas malaki pa sa bundok ang bagay na yon. Paano maghuhuli? Pumunta ka na sa kamatayan. Mas mabuti pang umalis na lang. Sa kabila ng bundok may makakain pa. Umalis. Saan ka pupunta? Tawirin ang bundok at pumasok sa lungsod para maghanap ng pagkain. Ang dagat na ito ay kabuhayan nating lahat. Sinasakop ito ng bagay na yon araw-araw. Magugutom ka lang isang araw. Kyuji. Lahat kami sa Shimozumi Village ay susunod. Sabi mo, paano natin gagawin? Gagawin natin kung paano mo sabihin. Ako rin gagawin. Unang bagay. Gusto ko ng isang kawit. Ganito kalaki. May mga tinik. Kapag nakakagat, hindi na makalabas. Sa bahay, may mga bakal na kutsilyo at kawali. Kunin lahat. Nilusaw at ginamit pang huli nito. Ikalawang bagay. Makapal na kawad. Ang mga ugat ng hayop ay pinagsama-sama. Ang mga ito ay pinagsama-sama upang maging lubid. Kailangan itong makatiis sa paghatak ng ilang bangka. Ang mga lubid mula sa bawat nayon. Mga ugat ng hayop. Balat ng baging. Lahat ay dalhin dito. Ikawalong bagay. Nakaikot ito sa mga bato. Na nakatali. Kahit gaano pa kalakas ito. Ang hinahatak ay ang buong bato. Hindi ang iyong braso. 3 araw. Sapat na ba? Sapat na.
Pagpasok nito, hindi mo na siguro maalis. Matibay. Kyo, pair. Kaya mo ba? Pumalaot. Bawasan ang tensyon. Huwag kang pilitin ng pilitin. Palayain mo na. Yakapin mo ng mahigpit. Huwag kang bibitaw. Ihila ang linya. Habang nagpapahinga sila, hilahin pabalik. Nahati na. 4 na baryo, isang bahagi bawat isa. Sapat na hanggang susunod na tagsibol. May isda na. Bumalik na ang isda. Tatlong alituntunin. Pagsisid. Una, palakihin ang butas ng lambat. Ibalik ang maliliit na isda. Ikalawa, bawat barangay ay nagpapalit-palit sa pangingisda. Bawat bahagi ng dagat ay nagpapahinga ng isang ikot bago mangisda muli. Pangatlo, sino ang gumamit ng masikip na lambat? Sabay-sabay na kukunin ng 4 na barangay ang kanyang bangka. Sino ang hindi susunod? Ako ang unang tatamaan sa kanya. Nagsunod ako sa mga bawal sa buong buhay ko. Bantay. Kaya pala ito. Yung 3 buhay ng aking lolo. Hindi ito kinuha ng sirena. Ito ang hayop na nagdulot nito. Ngayon patay na ito. Ang laman ay nakasabit pa sa ating pang-akit. Ang dagat na ito. Wala na tayong utang na buhay. Sa hinaharap, paano natin tatakbuhin ang dagat na ito? Paano natin ito alagaan? Lahat ay makikinig kay Qiangzi. Sino mang manghihikbi gamit ang mga aral ng ating ninuno? Magtanong muna sa akin tungkol sa tungkod na ito.
Mga kaibigan, nauubos na ang mga paninda ngayon. Bukas ng umaga babalik ako. Sapat na. Sandali, sandali. Huwag isara, huwag isara. Ginoo, nabasag ang aking pangakit. Palitan ito ng bago. Kailangan mas matibay. Yung malaking isda noong nakaraang beses, naipit ang kawil, hindi na nahuli. Sobrang nasaktan ako. Palitan mo ng mas makapal na kawil. Bibigyan kita ng mas matabang panghuli. CJ, sa kawil at panghuli na ito, hindi makakatakas yung malaking isda mamayang gabi. Asawa, kamusta ka na sa mga nakaraang araw? Miss na kita.